Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay taga rito sa Atis del Galigo Church. Ang aking pong itatanong ay para po sa kapanan ng mga kapatid, ganoon din sa mga nanonood na lang po kung ito yung mga panood. About sa Genesis po. Plus po natin sa screen natin. Genesis 9:3. Ayan. Sa wikang English po, may English ka dyan, Father Johnson. Every moving thing that liveth shall be meat for you. Even as the green herb have I given you all things. Dito po mga kapatid, Brother Richard, ang aking tanong, na kung saan na ginagamit din po ito ng ibang mga mananampalataya, ang talatang ito para depensahan yung kanilang pong katuwiran na lahat ng mga gumagalaw ay magiging pagkain sapagkat ito po ay tumutukoy sa salitang meat. Ano po ibig sabihin ay karne. Ano po? Ngayon, ang Genesis po ay sinulat sa Hebreo. Tama po, Hebreo? Opo. Okay, Hebrew word. So sa Hebrew word, ano po ang ibig sabihin ng salitang every? Saan? Ang tanong ko po, ano po ibig sabihin sa Hebrew word ng salitang every? Saan siya sumasakop hanggang saan yung kanyang kumbaga exclusively na every moving thing that liveth shall be meat for you para bigyan nila ng katuwiran ng lahat ng gumagalaw ay magiging pagkain, maging karumal-dumal. Okay, salamat po sa tanong. At bibigay natin mo pagkakataon kay Brother Gomer, ha? Brother Gomer? Papayag po ba kayo dyan sa talata na yan? Kasi yung mga gumagamit po niyan, mga kapatid, ay hindi po nila mapapanindigan yung interpretation po nila. Kasi nakalagay po dyan, every moving. Eh yung katabi mo, gumagalaw din yan. Huwag gagalaw. Sila po ang kausap mo, huwag kang gagalaw. Kasi kakainin ka ng mga yan. Di ba? Kasi every moving thing po yan eh. Yan po ang danger, mga kapatid, kapag inalis mo sa context yung pagbabasa ng talata. No? Kasi napakarami pong bagay ang gumagalaw. Gumagalaw po yung bulate, linta, ano pa ba? Putiki, ipis, daga. Sabi po mga kapatid, gumagalaw po lahat yan. Yan po ba itumutukoy doon? Definitely, alam po natin, hindi. Kaya nga, sa pagbabasa po ng Bible, kailangan po natin i-consider yung kabuuan ng banal na kasulatan. Kasi, katulad halimbawa dyan, nakalagay sa 9 verse 3 ay every moving, no? Thing. Ay samantalang pagdating naman sa Levitico, may bawal na. Hindi ho ba? So, ano ang susundin mo? Itong Genesis 9:3 o yung Levitico? Kasi pagdating sa Levitico, may bawal na eh. Di ba? Ngayon, ang problema nito mga to, Genesis daw bawal. Eh, Levitico meron bawal na eh. Hindi bawal sa Genesis. Eh, sa Levitico, bawal na. Anong gagawin mo? Di ba? At saka kung unawain niyo po yung talata, even as the green herb have I given to you all things. Lahat po ba ng halaman, pwede niyong kainin? Hindi rin. Di ba? Hindi lahat ng halaman, kaya lang, alam po natin na may mga halaman na hindi pwedeng kainin. No? Kaya lang, may mga halaman na akala natin hindi pwedeng kainin, pwede pala. Katulad ng ipil-ipil. Sino hong nakakalam na yung ipil-ipil, pwede palang kainin? O dito sa Quezon. O diba? Eh kinakain nun ni Sister Lynn eh, buto ng ipil-ipil eh. Nakita ko sa social media, kinakain talbos. O diba? So pwede palang kainin. Pero definitely, hindi po lahat ng herbs, halaman, ano yan? Yung merong ano eh. Tuba, ayun, tuba-tuba. Tuba-tuba. Yan. Yung tuba-tuba. Ayan. Kainin mo yun. Di ba? Hindi pwede. Pero nakalagay dyan, even as the green herb have I given to you all things. So, ibig sabihin, mga kapatid, nung sabihin ito ng ating Panginoon kay Noah, ito mahirap kapag chismoso talaga, brother. Alam mo ibig sabihin ng chismoso? Yung hindi ka naman kasali sa usapan, nakikisali ka. Okay? Yung tuloy, nagkamali ka tuloy ng intindi no sa, ang nag-uusap dito si Noe at ang Diyos. At alam ni Noe kung ano yung marumi at ano yung malinis. Di ba? Kasi noong tawagin ng Diyos si Noe, sabi niya, 2 sa marumi, tig-7 sa malinis. Eh, ikaw ba naman ang, wala bang isip si Noe? Na ang kakainin niya yung marumi at ayaw niya yung malinis. Pero makikita niyo po mga kapatid, nung naghandog po siya, dito po kasi sa talatang ito, naghandog si Noe, ang pinili niya po yung malinis. Yan. So, ang ibig sabihin po, dito po sa Genesis, although hindi yung binanggit na si Noe ay wag kumain ng marumi, alam po ni Noe na merong marumi na hayop at merong malinis. At pagdating sa Levitico, hindi ho ipinapakain ng Diyos yung marumi. O di, yun po yung sagot. Kaya kung i-context mo yan, na lahat ng gumagalaw ay napakadelikadong interpretation ng Bible yan, mga kapatid. So pwede po nating ibalik sa kanila yan. Kaya mo bang panindigan na lahat ng gumagalaw kakainin mo? Pag sinabi niyang oo, humuli ka ng isang ipis at testingin natin kung talagang kaya niyang gawin, mga kapatid. So hindi po. So may context po siya at hindi po yan tumutukoy sa
baboy. Siguradong sigurado kasi alam po natin na ang mga karumal-dumal hindi ipinapakain ng Diyos. Mga kapatid, ano ba yung foliage plan? Yung foliage plan, ano yon? Kasi ganito, dito sa version na hawak ko, ito ay good news, ganito yung nakalagay. Every living thing that moves will be yours to eat. Kung puputuli mo doon, lahat ng gumagalaw, o lahat ng buhay na gumagalaw para sa'yo ay pwedeng kainin. Pinutol doon. Ituloy natin. No less than the foliage of the plants. I give you everything. Meaning to say, dito sa hawak kong version, maliwanag mga kapatid, itong version na ito, ulitin ko, every living thing that moves will be yours to eat. No less than the foliage of the plants, I give you everything. Kung paanong yung halaman ay hindi mo pwedeng kainin lahat. By principle, hindi rin pwedeng kainin lahat ng hayop. Hindi Kahit ka common sense lang naman, di naman na kayo papayag. Tama po ba? correct. Oh, halimbawa, nakita mo yung iskang, kainin mo ba yan? Sa amoy pa lang yan, ewan ko lang kung matake. Doon po, kasi lagi po naman sa salitang lahat, hindi naman porky salitang lahat, ay lahat talaga. Kahit kayo, alam kong naintindihan. Depende yon sa pinag-uusapan. Di po ba? Konteksto. Pag sinabi, mga minamahal kong kapatid, ano ba pagkain ngayon? Lahat ng ating nakakain. O yung lahat ng nakakain, pag narinig yon ng mga Katoliko, ay syempre lahat ng pwede nilang kainin. Tama? Pero pag mga Adventist ang nag-usap, pag sinabing lahat ng ating nakakain, alam na kung alin ang pwede, alam kung alin ang hindi. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya mahalaga pa rin po yung tinatawag na konteksto. Okay? Oh, mahalaga po yung tinatawag na konteksto. Okay, gusto ko lang pong ipakita yung talata kanina na sinasabi ko. Ito yung nasa 8:20. Yan. Nung naghandog po si Noe, 8 verse 20. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon. Oh, malinis po talaga. So, normal naman po yon na pag ikaw ay kakain, talagang malinis. Hindi naman uubra na si Noe ay pakakainin ng Diyos ng karumal-dumal. Parang hindi po siya makatarungan. Dahil doon pa lang sa Genesis ay verified, Genesis 7 verse 2. Sa bawat malinis na hayop, so dito pa lang po sa Genesis, mayroon pong malinis na at mayroon na pong marumi. At alam po natin na yung malinis, yun ang ipinapakain. Yung marumi ay hindi. Kung ayaw nila yan, bahala sila. Meron lang akong idadagdag na kaunti. Sa pag-aaral po, pag tinignan natin yung original, kasi ang gusto ng ating kapatid merong semantics, merong Hebrew word. Pagka binasa po natin mga kapatid yung every, doon siya nagdiin Ano yung salitang lahat? Ano yung saklaw noon? So pag pinag-aral natin yung word, terminology mismo, yung every, yung Hebrew word po dyan ay call. Literally, lahat. Titingnan po natin, pagka tingnan nyo yung meaning, walang exempted. Kaya yung halimbawa ni Brother Gomer kanina, delikado tayo. Kaya lang, sa pag-aaral po nito mga kapatid, kung walang qualifier, lahat talaga yun. Walang limitasyon. Pero, kina-qualify kasi yung naunang salita sa pamamagitan ng kasunod. Kaya kino-consider po yun natin tinatawag na qualifier. So ano po yun ang ka-qualify doon sa tinutukoy? So may naunang sagot si Brother Rocky. Ngayon, isang ori po yun ng qualifier. Granting. Sabihin ng iba, hindi, lahat yan. Sige, tamagapin na natin. Lahat na. Kaya lang kina-qualify po siya kung ano yon. Binanggit ni Brother Gomer na meron pong sinasabi. Katulad po yan ng nasa Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Yung Genesis chapter 2 verse 16, ang sabi po dyan, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So pag tinignan po ninyo, meron pong nagka-qualify po doon. Meron po doon lahat na pwedeng kainin. Pero merong hindi. So, nandyan din yung lahat na kung definition of term, wala ring exempted.
pero kina-qualify siya kung ano at saan tumutuko yung salitang lahat. Lahat ng bungang kahoy. Yan, na nandoon na namumunga. So, ganoon din po yung salitang yon, ang saklaw nyo na lahat, yung pong hindi bawal. Correct. Kasi kakain mo yung di naman pagkain. Kasi kung definition of term lang, wala, wag kang gagalaw. So, yun lang po yung suporta ko doon sa mga sagot nila na kahit na sa ibang pag-aaral natin ng Biblia, dapat lagi natin tinitingnan yon na hindi natin gini-generalize yan kasi laging may qualifier. Okay? Merong pong nagsasabi kung ano ang saklaw ng salitang yon. Tama. Okay. Lahat. Tapos may dapat wat sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabutit masama. O yan, kita nyo? Yung lahat doon, lahat pero pera. O, Doon kita sa nyo, lahat pero may pera. Saan ka nakakita? May lahat tapos pera pala. O, di ba? So, nandun yung tinatag ni Brother Johnson na hindi porki lahat, lahat. Lahat pero meron pong qualifier. Tsaka isa pa, logic. Bakit ba ang buhay nyo, mukhang ang buhay nyo when it comes sa pagtatanggol ng pagkain ng karumalduman, bakit hanggang Genesis kayo? Granting na pwede sa Genesis. Paano sa Leviticus? Ba't hanggang Genesis lang kayo? Alangan ang Bible nyo hanggang Genesis lang. So tayo naniniwala, ito po wala pong biro ito. Ang Seventh-day Adventist, pag siya po'y tumangkilik ng aral, hindi lang po ang basihan natin sola scriptura o Biblia ang pinanggagalingan, kundi naniniwala din po tayo sa tinatawag na tota scriptura. Ang isang doktrina ay atin pong tinatangkilik, hindi dahil namimili lang tayo ng talata na pabor sa atin. Nasundan niyo po ba? Kapag sinabing tota scriptura, hinalungkat po niyan ang buong Biblia. At pinagsama-sama yung mga talata. Kunyari, ito pong tungkol sa pagkain. Lahat na. Sa tingin nyo ba, hindi bago tanggapin na yung baboy ay hanggang ngayong karumaldumal? Sa tingin nyo, yung mga scholars natin, hindi na pag-aralan na maaring tutulan nila ang Marcos 7:19 na hindi lahat ng pumapasok sa bibig ang nakakahawa, kundi yung lumalabas. Sa tingin nyo ba, hindi na pag-aralan ng ating mga scholars kung paano ipaliwanag ng tama ang nasa huling panahon, may mga aral ng demonyo na lilitaw at ang aral ng demonyo na yan, isa dyan ay huwag mag-aasawa at huwag kumain ng mga lamangkati, pati mga karne. Ba't natatawa doon sa huwag mag-aasawa? Wala po akong pinatatamaan. Aral nga ng demonyo yun yung huwag mag-aasawa. Aral po ng demonyo yun. Tapos pinapakain ang lahat. Lahat, basta ipanalangin. Lahat na naman. Naku, doon na naman. Nandun na naman yung salitang lahat. Papasok na naman sinabi ni Brother Johnson. Alin yung lahat doon? Yung lahat na inallowed, lahat na itinato at itinuring ng Diyos na pagkain, yun. Hindi yung porki pakiramdam mo lang pagkain, lalapain mo na. Mga kapatid, kaya meron pa rin context na dapat pakinggan at pag-aralan. Ayan ha? Okay, ganito no. Total nandun na rin lang tayo. Puntahan natin, sino ho Tagalog? Lahat naman tayo Tagalog dito. Lahat, di ba? Teacher. Sinong teacher dito? Taas ang kamay. Okay, ganito. Tignan natin yung salitang baboy. Bakit pinangalan ng baboy? Hindi, practical tayo. Bakit pinangalan ng baboy yung hayop na yon? Di ba? Ito lang Bakit sa Pilipino hindi? Sana pinangalanan lang yan na dapat hindi baboy Peggy. Yung mga ganon, di ba? Hindi. Alam natin sa diksionaryong Pilipino, ang salitang baboy, ang ibig sabihin yan, marumi. Marumi na pinakamarumi. Pinakasaksakan ng dumi. Talaga naman. Sa kanya na lahat napunta ng Di ba? karumihan. Kasi nga, baboy. Kaya nga may isa pa nagtatanong, bakit kayo hindi kumakain ng baboy? Ang sagot ko, simple lang kasi baboy. Hindi lang to the maximum, to the baboy optimum level. Baboy talaga. Halimbawa, yung anak mo, Yung anak mo, nakita mo lang madungis. Ano sabihin mo? Mukha ka naman baboy. Baboy! Di ba? Mabuti man lang yan sana kung pinangalan, hindi baboy Hindi, ang pangalan talaga, baboy. Bakit tayong mga Adventist hindi kumakain ng baboy? Kasi baboy. Ikaw hindi ka kumakain ng baboy Huwag kang kakain ng baboy. Ibig sabihin yan, huwag kang kakain ng marumi. Di ba?